Yung COA, I believe they are referring to the resident COA. No? Paig sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume eh. Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapapayag ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer, kasabot yung project engineer, naloko na, Mr. President. Naloko na, Mr. President. May layers of collusion pala na pinipil away lang ngayon. Well, you know, Mr. President, coming from law enforcement, ano, ako laging ang aking, where I'm coming from, gusto ko talaga merong certainty of punishment. Kasi pag hindi napaparusahan, lalong na-embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, nakakalusot naman eh, gagaya na rin ako. Pero kung merong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Mahirap na yan. Merong naparusahan, merong na-convict, merong nakulong. That's the problem, Mr. President. I agree, Mr. President. Yan ay problema at kaya nakikiisa ako sa panawagan nyo, Mr. President, na nabasa ko, narinig sa media recently na dapat talaga may kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito. Bilang deterrent nga for future crimes or criminals to think to commit such crimes. Nakikiisa ako dahil yan din ang paniniwala ko sa pinakamabisang deterrent sa krimen. Kahit pa sa pananaw ng restorative justice, ito ang pinakamalakas na deterrent ay yung certainty na yung gagawa ng krimen ay mahuhuli, maiimbestiga siya kapag at mapoprosecute at kung guilty siya ay masisentensyahan, mapaparusahan. Huling tanong ko na lang po, Mr. President, may paraan, dahil pinag-uusapan natin layers of collusion and therefore dapat layers of accountability. May paraan ba para mahabol ng gobyerno yung mga contractor at i-compel sila na tapusin ang kanilang mga proyekto at their own cost? Magkano po ang porsyento na napupunta ulit sa warranty or performance bond para sa mga nasira? Yeah, 10%. Ang laki. So, anong pagwawasto o indemnification ang maaaring singilin laban sa mga contractors na may mga proyektong nasira, Mr. President? Depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang katapat. Opo. Alam nyo, Mr. President, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon, pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamayan. Dahil tama pong sinabi nyo, Mr. President, ang perang ginoghost dyan sa mga proyektong yan ay galing talaga sa buwis ng mamamayan. So in closing, Mr. President, lubhang nakakabahala ang tila sabuatan, collusion nga, na nagaganap sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makakubra at makalusot sa modus ng flood control. Mula sa mga baluktot na contractors na gumagawa ng substandard at ghost projects, sa mga opisyal na mga ahensyang naatasan mag-implement ng mga proyekto na pumoporsyento naman sa mga proyekto ang ibang mga politiko o nagtangkang maging politiko na nakikinabang sa pondo ng bayan, hanggang pa sa ilang taga-COA na dapat nire-review ang mga kontratang ito pero tila naging kontratista rin. O mga pikab na kailangan pang patunayan sa Senado, sa Blue Ribbon na ginagawa nila ang kanilang tungkulin talaga. Marami pong salamat muli, Mr. President, Senator Lacson, sa pagbibigay liwanag sa issue na ito. At ngunit, Mr. President, totoong hindi ito nagtatapos dito. Maraming salamat po, Senator. Thank you, Mr. President, and to the